Talagang hindi namin in-expect yung yung tubig. Yun ang nagpapahirap sa amin eh. Akala kasi namin hangin lang. Nandito lang kami, hindi kami nag-evacuate. Nung lumaki na yung tubig, ayun nga, nagtakbuhan kami palabas. Akala namin makalabas pa kami dito sa area. Na-trap na kami. So, ang ginawa namin, kumapit na lang kami doon sa tali na kawayan. Yung asawa ko na nahiwalay na nung pagkakataon na yun. Hindi ko na malayan na nagkahiwalay kami. Doon ko lang nalaman na wala na siya doon sa pinagkakapitan namin. Tapos ng Yolanda, may nagpunta sa amin, nagsabi na namatay na po ang anak niyo. Siyempre, hinanap ko, tiningnan ko doon, nakita namin, iyak kami ng anak kong babae. Dinakasan namin ng loob namin na lang dahil wala naman kami magagawa. Ang importante, hindi na bilangin ang mga patay. Unahin muna ang mga buhay. Kami may tiyan, nagugutom, at maraming mga sugatan. Nung tumupa na yung ulan, hindi namin isipakalain na ganito na yung nasa paligid namin. Yung bahay namin, titignan ko sana, pagtingin ko may malaking barko na. Hindi na ma-identify, parang ano na yung mga katawan, malambot na lahat. Tumatalsik pa nga namin yung parang juice na ng bangkay eh. Nasusuka yung iba, ako medyo na sumusuka, pero hindi naman nakakalabas hanggang dito lang bumabalik agad kasi napipigilan ko eh. Ito na yata ang pinaka dumaan na bagyo, pinaka malakas siguro. Wala nang sinilang siguro ako.